Magandang araw mga kabeta. So nandito na naman tayo sa panibagong um, episode ng ating beta channel kung saan ang topic naman natin ngayon ay kung paano ba gina-judge yung ating mga beta sa isang show. So basically pag sumasali tayo sa mga beta competition, meron tayong mga judges na siyang namumuno para malaman kung sino yung first, second at third sa bawat mga category. At pag nanalo, magiging sa category champion and at the end para sa best in show. So, paano ba gina-judge ng mga beta judges yung ating mga isda? So, bago tayo magsimula, magpapakilala po ako ulit. Ako po si Howie Hechel, isang Asian Beta Alliance member at isang International Beta Congress Judge, Certified Judge. At marami na po akong napag-judge dyan ng mga beta shows dito sa ating bansa sa Pilipinas. Iba't ibang parte ng Pilipinas. So, una sa lahat, ang pag-judge po sa isang beta show, depende naman yan sa organizers kung sino yung kukunin nilang judge. So, sa mga local shows, palimbawa sa mga probinsya, pwede naman kayong kumuha ng kahit na sinong judge na eksperyensado sa pagbebeta. Kung wala kayong makuhang certified judge, pwede naman kahit yung mga chapter president or yung mga kilalang breeders, pwede naman silang makuhang judge. Pero pag dumating na tayo sa mga national pointed shows o sa malalaking shows, mostly dito sa Pilipinas, ang kinukuha natin mga judges ay yung mga IBC certified judges. Bakit nga ba? Kasi sa IBC or sa International Beta Congress, kapag ikaw ay isang certified judge, napagdaanan mo lahat ng exam, seminars, visual and written test para ma-scale yung galing mo sa pagtingin ng isda. So, sa malalaking shows, ito talaga yung mga kinukuha natin ng mga judges para maging credible yung resulta ng mga tournaments or competitions. So, kasi sa IBC, napakalawak ng standards na to and i-apply ng judge yung kanyang mga natutunan sa pagkilatis o pagtingin do sa mga isda. So, mas maganda kung ang mga judges na magja-judge sa inyong mga isda ay mga certified judges ng IBC. Kasi mga subok na talaga to. So, sa topic natin, paano nga ba ulit gina-judge yung ating isda? So, dalawa kasi yan no? Sa, halimbawa, sa mga local or chapter shows sa mga probinsya or sa mga malalayong lugar, kalimitan ng kinukuha dyang judge ay isa or minsan dalawa or tatlo. So, pero kalimitan isa lang. So, sa pag-judge ng halimbawa sa maliliit na show, pwedeng isang judge lang. Siya na ang titingin ng lahat ng isdang yon. Depende rin kasi sa dami ng entries Kung konti lang naman, kayang-kaya ng isang judge yon. So, meron din naman nangyayari sa malalaking show tulad ng mga national show and international shows dito sa Pilipinas kung saan ang mga entries natin ay umabot ng libo. Marami rin tayong iniimbitahan dyan ng mga judges. Meron pa tayong ibang galing ng ibang bansa para mag-judge dun sa malaking show na yon. Kalimitan yan, mas maganda ang judge natin ay odd numbers pwedeng 3, 5, 7, 11 para kung magkaroon ng tiebreaker ay merong isang lalamang talaga na mananalo. So kapag even numbers kasi, maaaring dalawang judge, kontrahan sila, mangyari dyan is magtatay. So i-re-judge na naman, ikilatisin ulit. Pero kung 5 sila, 2, 3, yung tatlo nag-agree sa fish A, yung 2 nag-agree sa fish B, mananalo si fish A. Pero bago yun, meron tayong tinatawag na senior judge na siyang nagiging head judge na din doon sa pinaka-show. Kalimitan makikita natin doon sa mga international shows. Pwede rin naman sa mga national pointed shows kung sino yung itinalaga ng inyong chapter head na maging senior judge. So, nasa kanya yung huling say, kung
paano or sino yung mananalo dun sa category na yon na based sa standards pa rin. So, syempre, kailangan natin na-explain bakit natalo or nanalo yung isda as a senior judge. Yun yung ating responsibilidad. So, pangalawa, meron din, bukod sa senior judge, meron din mga certified judges. Yan, isa na ako doon na halimbawa kasi sa malalaking show, puro kayo certified judges. Tapos may isang senior judge. At yung pangatlong klase ng judge ay yung tinatawag nating apprentice judge. So, yung apprentice judge na yun, kasama siya lagi ng mga certified judges at tumitingin siya kung paano kinikilatis ng mga judges yung isda. Para sa ganon ay natututunan niya yung ways ng pagkilatis sa mga isda natin. So, importante sa mga apprentice judges na kasama lagi sa mga judging para nakukuha yung techniques o yung pagtingin ng tama sa mga isda. So, yun yung mga klase ng judges natin. Meron tayong senior judge or head judge, certified judges, and apprentice judges. So, yun nga pala, hindi porket wala kayong certified judge dun sa inyong beta show is hindi na magiging successful. Basta lagi lang natin tatandaan, tanggalin natin yung politika sa pagja-judge ng isda, kung sino talaga yung mananalo ay manalo based sa IBC standard. Kaya masyado naming pinopromote yung pag-aaral ng beta IBC standards kasi yun talaga yung may pinakamalinaw na basehan kung saan natin makikita yung mga faults ng isda. Hindi naman kasi pwede na mag-judge ka na based sa gusto mo lang. Halimbawa, ako puro gusto ko crown tail na mananalo. So wala akong pinagbabasihan ng mga standards. So paano naman yung ibang tail types, di ba? Kaya importante at malaking tulong yung IBC beta standards na handbook. Mabasa natin yan, mapag-aralan natin yan para may idea tayo sa pag-judge. So next naman, ano-ano yung mga pwedeng gamitin ng judges sa isang show? Kung makikita nyo yan minsan, gumagamit sila ng mga magnifying glasses, gumagamit sila ng flashlight, yan. So unang-una dyan, flashlight. Legal po ang paggamit ng flashlight para makita natin yung ng malinaw yung detalye ng isda, lalo na sa pagsilip ng iridescence dun sa ating mga beta. So, yan. Number 1, flashlight. Pwede yan. Pwede rin gawin ng judge ay galawin yung tangke. So, ilipat-ilipat yung mga naglalaban. Halimbawa, sa category champion, 10 isda yung magkakalaban. Pwede nilang ilipat-lipat yung tangke doon. Walang masama doon. Okay? Okay lang po yun. Legal yun. Pwede rin galawin yung tubig. O kaya, pwedeng i-disturb yung isda. Halimbawa, tuktukin mo yung tangke niya, pwede rin po yun. Pwede mo rin i-steer yung tubig ng isda gamit ang straw. Straw lamang po ang pwede. Bawal po ang daliri, bawal po yung ballpen, bawal kung anong bagay. Okay, straw or stick, o bamboo stick, mga ganon. Pwede nyong galawin yung tubig na yun para ma-disturb nyo yung isdang nanghihina. Okay, kasi merong mga isda sa show na bigla na lang bumabagsak yung condition, yung deportment nawawala, pwede nilang galawin yun. At panghuli naman ay yung pagtatanggal ng carding o yung harang. So meron lamang tayong limit dito. So sa pagja-judge kasi, inaalaw lang natin ng 30 minutes na tanggal yung carding. Kasi kapag nag-over 30 minutes, pwedeng mag-over fatigue yung ating isda sa pag-flare dun sa katabi niya. Okay, so 30 minutes po minimum na naka-open yung mga cardings at tapos ibalik na lang po ulit natin para makapagpahinga yung isda. On the event na nasobrahan sa 30 minutes, asahan nyo po mapapagod talaga yung isda. Lalo pat walang kainan na nangyayari during the show kasi bawal magpakain. Okay? So, after that, pupunta naman tayo dun sa ating judging system. So, system po ito. Ito po ay may basehan at hindi lang dahil gusto ko to, dahil maganda kulay nito, dahil maganda form nito. Yun lang ang mananalo. So, sistema po ito. Isa-isahin po natin. So,
So, meron po tayong tatlong category sa pagja-judge. Unang-una po dyan ay general characteristics. General characteristic po, makikita natin yan sa IBC Beta Standards kung ano yung mga nakapaloob dyan. Unang-una na po dyan yung dimension ng katawan ng isda o yung balanse ng katawan ng isda. Dyan po natin makikita yung symmetry o yung pagkakabalanse ng katawan sa fins, ng ulo, sa buntot. So, ganyan po yun. Dimension number 1 po yan sa general characteristics. Pangalawa po, yung condition ng isda. Okay? Yung mga sinasabak nating isda, makikita kagad dyan, pag-judge natin dyan, makikita mo ang condition yan kung okay o hindi. Kung maayos ba lumangoy, kung may swim bladder disorder ba, kung yan ba ay clamp. So, makikita mo yan dyan. Yung overall condition ng isda, pangalawa yan sa general characteristic na makikita ng isang judge. So, dapat ang isda natin ay buhay na buhay at maayos ang pagpe-flare. Okay? Pangatlo naman po dyan sa general characteristics ay yung isa sa mga importante na magpapalabas ng kagandahan ng isda is yung deportment. Tama po, deportment yung pagpe-flare ng isda doon sa kalaban niya. Kailangan po banayad yung pag-flare ng isda doon sa kalaban niya, hindi yung nagwawala, hindi naman yung sobrang bihira lang. Kasi yan po ay napo-faultan din. So, pwedeng bigyan ng slight to major fault kapag hindi masyadong nagpe-flare. At pwede rin namang malaki ang maibawas sa overall na pagtingin ng judge kung hindi marunong mag-flare yung mga isda nyo. Kaya bago nyo isali yung isda nyo, siguraduhin yung na-training nyo ng maayos sa pagpe-flaring. Okay? Pangalawa naman po, after po ng general characteristics ay tinitignan ng judge yung finnage. Okay? Finnage naman po. Finnage po, simula tayo dyan sa pinakataas, sa dorsal, tapos sa caudal, pangatlo sa anal fins, tapos yung dalawa nating paired fins na ventral at pectoral. So yan po yung ating tinitignan. Pangalawa po sa judging system is yung finnage. So tinitignan natin yung balanse ng dorsal, anal at caudal, pati na po yung itsura niyan, kung yan ba ay angkop para dun sa laki ng katawan or sobrang laki, or nag-overlap ba yung mga dulo ng dorsal, caudal at anal niya para mag-resemblance siya ng full circle. Kasi yun po ang ideal shape natin. Full circle po kapag naka-flare lahat, dorsal, caudal, anal, dapat parang bilog siya. Meron siyang silhouette na pabilog. Except na lang po yan sa mga half moon placid kasi maliliit ang finnage ng half moon placid. So, pag tinitignan ng judge yung mga fins ng isda nyo, mostly tinitignan niya yung quality ng fins. Kung yung first ray ba ng dorsal niya ay patayo at matigas, importante po yan sa long fins, sa half moon, sa double tail half moon, sa crown tail at sa HMPK. Importante yan sa dorsals nila. Sa crown tail naman po, kailangan siyang pataas yung dorsal stalks. Yan, yung mga ganyang bagay. Kung yung caudal ba ng inyong half moon ay 180 degrees. Okay? Kung yung caudal ba ng inyong HMPK ay 180 degrees, D-shape, at straight edge. Hindi yung pabilog na yung edge ng caudal. Kung yung anal tip ba ng inyong HMPK ay patulis at hindi parang oblong. Okay, yung mga ganyang bagay po yung tinitignan. Katulad na lang po sa elephant ears, tinitignan naman natin dyan yung pagka-smooth, pagkalaki, at pagiging undamaged ng kanyang ears o yung pectoral fins. Halimbawa naman po sa ventrals, tinitignan naman po dyan yung itsura niyan na dapat parang knife-like yung kanyang appearance. Hindi masyadong mataba, hindi masyadong maliit. Dapat saktong-sakto lang at kapantay ng dulo nung anal tip. Yung mga ganyang bagay po. Yung detalye niyan, makikita natin syempre sa IBC Beta Standards. So, yan na po yung pangalawa sa judging system, yung overall finnage ng ating mga beta. Okay? At pangatlo naman po na gina-judge at tinitingnan ng mga judges po sa isang beta show is yung
kulay. Kasi bawat category po na sinasalihan natin, may kanya-kanya po yung classifications, no? Kulay, solid color, sa bicolor, papasok din dyan yung mga pattern, at yung mga multicolor, at any other categories. So, yan po. Kaya po, dapat marunong tayong mag-categorize ng sarili nating isda, kasi dyan din po nakadepende yung pagtingin ng judge. Halimbawa, yung isdang sinali mo ay multicolor, pero pinasok mo siya sa multicolor, pero yung kulay sa kanyang dorsal ay dalawa lamang. So, magiging ano na po yun, rason para ma-faultan yung isda nyo. Kasi dapat ang multicolor ay tatlo o higit na kulay sa lahat ng fins, pati sa katawan. Ganun po, yung mga simple. Halimbawa sa solid color, nagpasok kayo ng red. Sa red po, nakita yung isda nyo na maraming iridescence o yung parang kulay blue na nakikita natin kapag flashlight. So, malaking fault na po yan. Pwede yan patawan ng severe fault. So, ganun po. Pwede rin naman sa mga bicolor. Halimbawa, meron kayong butterfly. Tapos, yung color separation ng kanyang kulay ay 20% lang yung unang band, tapos yung pangalawang band at yung katawan ay 80% na kulay. Mafa-faultan na rin kayo dyan. So, yung mga detalye din po niya na nasa IBC Beta Standards. So, ganun po. Yun po yung pangatlong factor na nakaka-apekto sa judging system ng pag-judge ng ating isda. Pag-usapan na rin po natin dyan yung yung sa sizes ng isda natin. Ang normal size po ng ating mga isda sa regular categories po, dapat po ang size po nila from tip of the mouth up to the tip of the caudal peduncle o yung pinaka base bago tumubo yung caudal fin, dapat po sa regular class ay 1.5 inches long yung body length. Okay po, kaya po makikita nyo yung ibang judges, meron silang stick na may nakalagay na straw na ang sukat po nun ay 1.5. Yun po ay tinatapat po yun dun sa isda sa tubig para makita kung pasok yung isda doon sa size. Kasi kapag hindi po pasok, pwedeng yan ay mapatawan ng severe fault kagad. Okay? Sa females naman po, kailangan yung body size natin ay 1.25 inches. Okay po. Sa junior naman, ang size requirements natin ng body size ay 1/2 inch to 1.1 inches. Okay po, junior po yun. Pag sa junior giant naman po, ay 2 inches up to 2.3 inches dapat ang body size. And lastly po, para sa giant class, dapat po ang size ng ating beta ay 2.5 inches minimum pataas. So, i-consider nyo po yan bago nyo isali yung mga beta nyo sa kung anong category. Okay, dahil malaki po ang effect nyan kung nagkamali kayo ng lagay. So, ipapasok na rin natin dito yung pagre-reclass ng isda. Okay? Ang mga judges kasi, halimbawa, napansin niya na yung isda mo ay hindi mananalo dun sa category na yon, pero maganda yung form. Halimbawa na lang, magbigay tayo ng example. Meron kang sinali sa bicolor, okay, na half moon plakat. Hindi ganun kaganda yung banding niya, o kaya hindi ganun kaganda yung pagka-solid ng kulay ng fins, tapos yung kulay ng katawan. Kumbaga, nagbi-bleed yung kulay. Okay? Hindi siya perfect kulay. Pero maganda yung form. So, as a judge, kung gusto mong bigyan ng hustisya yung isdang isinali kasi maganda yung form, pero nagkaroon lang siya ng diferensya sa kulay, pwede mong ilipat ngayon yung isdang bicolor na yun sa form and finnage para magkaroon siya ng tsansang manalo. Legal po yan ha, pwede po yung gawin ng mga judge sa isang beta show. Pwede, halimbawa sa size din, hindi pumasok sa size sa regular, pwede natin siyang ilipat sa junior kung may laban siya. Pero kung wala naman, pwedeng hindi na. Okay? Tapos, sa pagja-judge din po pala, dun, minsan kasi kapag mga international show, ang pagja-judge po ay depende rin sa head judge. Halimbawa, sinabi ng head judge na o kayong tatlong certified judges,
dito kayo sa half moon. Kayong tatlo dito sa double tail half moon. Kayong tatlo dito sa crown tail. Kayong tatlo dito sa half moon placard. Pwedeng magkaroon ng division of labor sa pagja-judge. Then kapag nag-judge na po ng category champion, sama-sama na lahat. Okay? Nangyayari po yan. Meron din naman sa maliliit na show, halimbawa sa mga local shows, halimbawa tatlo yung judges, lahat naman yun, lahat ng isda, sabay-sabay talaga nilang gina-judge. Simula half moon hanggang sa makarating sa optional class, gina-judge lahat ng tatlo, sabay-sabay para fair. Okay? So, iba-iba rin yung style ng ating pag-judge. Depende dun sa chairperson na nagpa-show, sa regulations niya, at dun sa gusto ng senior or head judge. So, yun. So, after nun, pag na-judge na yung mga isda natin, depende kung mananalo. Kung manalo ng first place yung mga isda natin, isasali yan sa core category champion. At kung nag-category champion naman, isasali yan para sa best in show. So, ganun po ka-komplikado rin, o medyo komplikado rin yung pag-judge ng isda. So, tinitignan po sa ating judging system yung general characteristics, yung size niyan, yung balance, yung deportment o yung pag-flare, tapos yung overall finnage na characteristics, kung pasok ba yung finnage niya, at pangatlo, yung ganda ng kulay. Okay po. So, yan yung ating mga dapat i-consider kapag sasali tayo sa beta show. Diyan din natin makikita yung kung bakit ba tayo natalo, kung sinabi ba ng judge yung rason kung bakit natalo. Kasi mostly sa mga shows natin, wala yung mga may-ari doon sa loob, sa pinaka-cockpit o doon sa pinaka-judging table. Kasi bawal talaga. Ang pwede lang sa judging table ay yung chairperson ng show, yung mga judges at yung mga helpers. At saka yung mga apprentice judges nandyan din yan. So, dun sa mga paraan na yun, malalaman natin kung paano gina-judge yung ating isda. Kaya dapat, bago natin isali yung mga isda natin, alamin natin yung mga pwedeng strengths and weaknesses ng isda sa kanyang category na gusto nyong salihan. So, okay. Kung may mga topics kayo na gustong i-discuss, lalong-lalo na sa faulting system ng ating mga isda, pwede kayong mag-comment below at sasagutin natin yan. At kung marami-rami yung ating mga tanong, pwede tayong gumawa ng panibagong video para magkaroon tayo ng in-depth discussion about sa topic na gusto nyo. So, yun lang po. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. Ito nga po pala ulit si Howie Shell. Salamat po.